Hi mga ka-high-tech! Ako nga pala si Alan, isang software engineer na mahilig sa teknolohiya, gadgets, at mga bagay na makabago. Dahil sa passion ko sa tech, kaya naisipan gumawa ng YouTube channel na ito upang magbahagi sa inyo ng mga honest at makabuluhang tech reviews para sa inyong lahat. Kaya kung mahilig ka rin sa mga smartphone, AI, gadgets, at iba pang tech upgrades, nasa tamang channel ka na. Bali guys, yung ginamit ko pala dito sa video recording na to or vlog na to ay yung smartphone na i-review natin ngayon. Kaya simulan na natin. Hi mga ka-high-tech, ako nga pala si Alan. At ngayon, tatalakayan natin ang isang smartphone na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng mobile photography. Ito ang Tecno Camon 40 Pro 5G. Ito ang unang smartphone na nakakuha ng DxOMark Smart Choice label. Nagpapakita lamang ito kung gaano kaganda ang kanyang camera performance para sa presyo na ito. Pagdating naman sa camera, sa rear camera ay meron itong 50 megapixel main sensor na may PDAF at OIS, 8 megapixel ultra wide lens camera. Pagdating naman sa front camera, meron itong 50 megapixel selfie camera na may eye tracking autofocus. At ito guys yung mga sample pictures and videos na mga kuha ko gamit tong phone na to. Kung mapapansin nyo guys, itong mga picture na to, ako mga day captured, tapos meron din ako mga night captured images dito. So kung makikita nyo kahit madilim, kitang-kita at kuwang-kuha pa rin yung mga objects, images, clear na clear pa rin guys, kitang-kita kahit gabi na. Tapos sa video naman, nakasakay kami sa e-bike na ito at kahit nagja-jogging ako, hindi pa rin siya masyadong maalog. So effective yung stabilization features na ito guys. Tapos napakalinaw din ng video na ito, mapaumaga man. Tapos sa gabi, medyo nadidistort lang siya. May mga noises lang na nakikita. Pero malinaw pa rin guys. At kitang-kita pa rin yung mga tao kahit madilim yung lugar. So dito naman guys, tinesting naman natin to sa gaming sa Mobile Legends. Minax ko, pareha super ultra graphics. Tapos kung makikita nyo, smooth naman yung gaming na ito kahit naka-ultra na siya parehas, FPS and graphics. And napansin ko rin habang nag-gaming guys, medyo may konting init lang siya pero hindi naman siya nakaka-affect sa performance ng gaming natin. Para naman sa mga ibang info dito sa Tecno Camon 40 Pro guys, so ayan, check nyo na lang dyan about sa CPU. So ayun na nga, nakita nyo na yung mga features ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Para sa akin guys, overall maganda talaga yung Tecno Camon 40 Pro 5G. Ilang weeks ko na rin siyang nagagamit and so far wala pa ako na-encounter na any issues. Tapos maganda dito guys, meron siyang up to 3 generational OS support. Ibig sabihin nun bilang isang developer, magkakaroon kayo ng software update sa cellphone nyo up to 3 generational. So ibig sabihin may mga security patches na ma-update, makakaiwas kayo sa mga hackers, sa mga information na pwedeng makuha sa inyo. And at the same time, may improve din nito yung performance o may ma-optimize pa yung mga mobile devices nyo. Marami pang benefits sa battery, may improve pa niya sa mga susunod na mga software update ng OS. Before ko nga pala kunin o bilhin yung Tecno Camon 40 Pro, actually ito yung gamit ko ngayon. Tatlong pinag-iisip akong phones below 20,000 pesos. Una na dito yung Honor X9C. Nakita ko sa Honor X9C is napaka-durable ng cellphone na to. Maganda rin yung battery, performance, and chipset niya. Tapos yung Realme naman, na Realme 14. So, ito naman more focus sa mobile gaming. Pero yung battery tsaka yung camera performance din niya maganda rin naman. Pero bakit Tecno Camon 40 Pro yung pinili ko o yung naging choice ko sa pagbili na ito? Dalawang dahilan. Una, yung camera niya, siya yung top 1 sa DxOMark na under 30,000 pesos. So, ibig sabihin, wala na mas gaganda pa sa camera phone niya under 30,000 pesos. Pagdating sa camera performance, sa linaw ng camera. Bakit nga ba naging choice ng camera? Siyempre, alam niyo na guys, nag-start na ako mag-vlog and gusto ko naman maging maayos yung mga photos, videos, ay mga content na gagawin ko para sa inyo. And yun yung purpose ko, yung unang naging purpose ko. Pangalawa, ang durability na rin ng Tecno Camon 40 Pro. So matibay siya, may mga features siya na hindi siya basta-basta masisira
kahit underwater, malubog. So important sa akin yun, lalo pa ako medyo careless ako sa bahay. Actually guys, nahulog ko na yung Tecno Camon 40 Pro ko na 2 beses. At dun pa lang mapapatunayan ko na matibay talaga siya kasi walang kahit anong gas-gas, scratches o ano pa mang naka-affect sa performance o sa itsura ng cellphone ko. So tested na ito guys, kahit mahulog nyo siya, walang problema. Pero yun nga, mag-ingat pa rin kasi di natin alam kung biglang may ma-damage, hindi man sa labas but internally, yung mga circuit niya, batteries, and any part ng phone na nasa loob. Maaring kala natin di sila pero loob pala nito may mga problem na pala. And kung yan nabalitaan nyo guys, may sumabog o nasirang cellphone dahil sa nagkaroon ng short circuit sa loob ng cellphone. Kaya so importante din guys na ingatan niyo yung cellphone nyo. Hindi porket nakita niyo na tinatapon-tapon lang, pinupok-pok-pok lang, okay lang yun. Pag-iingat pa rin. And para sa lahat guys, pagpili ng cellphone, unang-una, priority nyo yung budget nyo. Kung kaya nyo ba itong bayaran o within your budget ba na hindi lalagpas na magigipit, magugutom naman kayo. Pangalawa yung purpose o reason nyo bakit ito yung bibili nyo. Kung pang gaming naman, so go for chipset na mas reliable pagdating sa gaming and battery na hindi basta-basta umiinit. Kasi kahit maganda yung chipset nyo, pero yung phone nyo madaling uminit, is maapektuhan pa rin yung performance nun at maglalag kayo sa gaming nyo. So hindi naman natin gusto mangyari yan, di ba? Tapos pangalawa, kung ang purpose nyo naman is camera, check nyo anong klaseng lens gamit ang camera. Hindi porket mataas yung megapixel, malinaw na at maganda na yung performance ng camera neto. So research nyo rin kung anong ginamit na camera. Gusto nyo naman yung durability, gaano katibay. So nakikita nyo naman kung anong mga test na ginamit nila. Anong mga glass, Gorilla Glass, anong version, anong variant yung gamit nila. So hanggang sa mga susunod na review guys, please subscribe, share, and like para na rin sa mga latest techs, gadgets, tips, and news. And daily vlog na rin namin. So peace out.